Sa hilagang kanluran ng lungsod ng Marikina, matatagpuan ang isang mayabong at masaganang lugar kung saan ang lupa ay taniman ng mga pangarap na higit sa 40,000 residente. Pangarap na mapa sa kanila ang bahay at buhay na matagal na nilang ipinaglalaban. Laban sa kuryente, sa tubig at sa sapat na kabuhayan. Ito ang kwento ng pagkakaisa ng higit sa 60 asosasyong magkakapitbahay patungo sa isang pangarap, isang galaw at isang sulong tumana. Noong binuo po namin ang Project Sulong Tumana, tinanong po namin ang komunidad kung ano ang mga pinakamatinding problema na kinakaharap nila ngayon. Maraming nagsabi na tubig, iba nagsabi sa lupa. Pagkatapos, tinanong po namin ano ho ba yung mga sistema o mekanismo na nakalaan upang matugunan ang mga hinaing sa tumana. Ang sagot po ng lahat, HOA o Homeowners Associations. Doon po namin napagtanto na ang pangunahing tampulan ng aming iminumungkahing proyekto ay dapat nakaangkla sa kapasidad at pangangasiwa ng mga HOA. Ayon sa isinagawa namin ng mga konsultasyon at panayam kasama ang komunidad, 4 ang napagsang-ayunan na kritikal na kaalaman na kailangan palalimin. Ang mga ito ay epektibong komunikasyon, pag-aangat ng kababaihan, kaalaman sa mga legal at pinansyal na proseso sa antas ng lokal na pamahalaan, at pangangasiwa ng proyekto at mga sustainableng kasanayan. Ito ang mga naging tema ng serye ng mga isinagawa namin na pagsasanay kasama ang komunidad at sa gabay ng karunungan at kadalubhasaan ng mga naimbitang eksperto. Kamusta po yung karanasan nyo sa pakikilahok at pakikisama dun po sa mga workshop na ginawa natin? Masaya. May natutunan. Tapos sinira sa bloke. Kung ano yung natutunan namin doon. Parang may bonding kami noon eh. Nakikilala namin yung ibang mga HOA officers. Tsaka kung saan mga taga-saan sila. Ano po yung mga pagsubok na natin sa panahon ng isinagawa natin na workshop? Tayo na may tali. Okay. Mahirap eh. Mahirap pala yung may tali. Kasi dati, wala din lang ako sa bahay. Yung workshop tayo, dami na naman. Yung gano'n. Ayon sa theory of change, ipinagpapalagay talaga na posible at minsan hindi may iwasan na magkaroon ng pagsusubok sa pagbago ng kasalukuyang sistema o kasanayan. Marami po sa aming mga leader ay hindi kilala ang isa't isa at hindi rin po sila sanay na makipag-ugnayan sa labas ng kanilang bloke o asosasyon. Dito po naming binibigyan diin ang benepisyo ng collaborative learning sa pagbubuklod ng mga tao sa isang hangarin. Nakikita na bawat leader na ang sagot ay mahahanap sa kanilang pagkakaisa. Paano po nagbago ang perspective nyo o perspektibo nyo bilang leader, bilang kabahagi ng iyong bloke ng buwan nyo? Nung una, akala ko yun lang ang papel namin bilang leader. Pero mas marami pa pala kami dapat gampanan. Hindi lang dapat kaming mga officer ang nag-uusap eh. Dapat meron kaming checklisting ng mga problema. Then isa-isahin namin kung anong dapat namin gawin. Sa loob ng halos 7 buwan, nakasama namin ang mga leader ng Barangay Tumana sa pakikinig, pakikiramay at pagkakapit-bisig sa pagsulong ng bago at mas malalim na kaalaman. Sa pagtutok namin sa kapasidad at pangangasiwa ng mga HOA, naging posible ang mas masigasig at organisado na kolaborasyon sa pagtugon sa mga isyong hinaharap ng HOA ngayon. Sa pagbibigay halaga sa paksa ng sustainability, mas napatibay ang kapasidad ng komunidad na maging matagumpay sa harap ng kahit anumang suliranin. Ano po ang maiiwan yung pabaon sa mga estudyante na nakasama niyo po sa Project Sulong Tumana? Siguro ano na lang, magandang ugali nila na nabibigay sa akin. Umattend lang ng mga ganyang orientation seminar. Kasi may mga natututunan din naman. Sana mas malawak na time tsaka oras. Kasi bitin natin eh. Once a week. Nagpapasalamat ako. Kasi nagustuhan ko naman talaga yung workshop na yan. Talagang pinag-aaksayahan ko ng oras yan. Sulong Tumana. Sulong Tumana! Sulong Tumana. Sulong Tumana! Yan. Thank you, Ate